kasambahay, nandito tayo ngayon sa San Narciso, Zambales, the place of Premier Maritime Academy. Yes, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa ating mga viewers dito sa Tinig ng Marino. At Engineer Nelson, sa pangalawang pagkakataon, makakapiling natin ang Superintendent ng Philippine Merchant Marine Academy, si Rear Admiral Richard Ritual. Dito lamang po yan sa Tinig ng Marino. Okay, nagbabalik muli ang Tinig ng Marino with us. Kasama pa rin natin ang ating co-host, Engineer Nelson Ramirez, and the Superintendent ng Philippine Merchant Marine Academy, none other than Rear Admiral Richard Ritual. Engineer, can you describe kung ano yung nasa background natin na talagang controversial na controversial, Engineer Nelson? Not really controversial, but very useful laboratory because as what I had been saying before and keep on repeating, that the most expensive laboratory in the world is the ship itself. Okay. No? Tama kayo dun, Engineer. Parang sinasabi kong controversial dahil few kilometers away from this place, kung saan nandito tayo sa safety center ng PMMA, few kilometers from here, few miles away from this place, ay ang controversial na West Philippine Sea. West Philippine Sea na Baho de Masinloc Yes. na ngayon pinag-aagawan ng China at saka ng Pilipinas. Pagpapatuloy po ang mga kasambahay ni Admiral Ritual ang pag-describe nitong kinalalagyan namin dito sa San Narciso, Zambales. Again, let's welcome Superintendent Admiral Ritual. Magandang hapon, magandang gabi po at magandang umaga. Thank you, Annie. Thank you, Nelson, for having me again. Salamat sa inyo. Andito tayo ngayon sa Safety Center ng Philippine Merchant Marine Academy. Right in front of us, harap na harap natin mismo yung tinatawag na Baho de Masinloc. Dito rin ginaganap sa harap ko at saka sa gilid ko yung balikatan na sometimes kasama yung kadete natin during exercises. Obviously, because nasa harap nga natin yung pinag-aagawan na Baho de Masinloc. Okay, are you not afraid? Malapit lang sa inyo. Well, kung talagang darating yan, wherever you are in the country, it will be the same. So, nagkataon lang kami nasa front line. Okay. Sila nasa front line at ayun, ang mamatay ng dahil sa iyo. That's correct. Yeah. Oo, kanina na nakakausap na natin si Admiral Ritual, talaga yung pagmamahal sa bayan ay nandun doon. Okay, yung sinasabi niyo, Engineer and Admiral Ritual, yung nasa likod natin, that is the laboratory shipping. Ship. Yes, naval ship Juan Luna. Okay. Juan Luna, dahil nga si Juan Luna ay nagtapos. Estudyante dito. At yan ay pinangalan sa kanya. Yeah. Okay. Engineer, we will continue our discussion today. Nung nakaraang episode, pinag-usapan natin paano yung pagpasok dito sa PMMA. Now, we will talk about the courses na ino-offer ng Philippine Merchant Marine Academy. Actually, at the moment, we have two courses. The Bachelor of Science in Marine Transportation, obviously, yun yung nagpapatakbo ng barko, yung magiging kapitan. At yung Bachelor of Science in Marine Engineering, yan naman yung mga nagiging chief engineer. Sila yung pinaka-puso ng barko, sila yung nagpapatakbo, pinaka-dugo ng barko. No? At soon, hopefully this year, magkakaroon tayo ng, for the first time, na simula nag-exist ang academy, magiging tatlo na yung course natin, yung tinatawag natin na Bachelor of Science in Naval Science and Architecture? No, Naval Science and Tactics and Maritime Law Enforcement. Yan yung para sa mga kadete natin papunta sa Navy at Coast Guard. At ganoon na rin siguro yung para sa papunta natin PNP sa Maritime Command natin. Okay, Engineer, that was the three courses? Magkaroon na ng Three courses na ino-offer ng Philippine. Ano ba yung pinagkaiba nito dun sa mga ino-offer dun sa private maritime school? Actually, the curriculum itself, may nire-required na basic minimum requirement yung CHED. So we follow that. Kaya lang sa PMMA, meron kami mga dagdag na curriculum kasi para sa amin, pag sinabi mong minimum, parang ibig sabihin nun, passing mark yung 75. So, ibig sabihin, dapat mo pandagdagan at improve. Kaya sa amin, medyo mahaba yung curriculum na mas maraming subject ang kadete. Pero sa amin, nagagawa namin yun kasi ang kadete namin dito nag-i-stay, natutulog. So, 8 hanggang dire-diretsong subject nila. Sometimes gabi, even Sabado, pwede. At even summers.
So pwede kami magdagdag. At saka naiiba ang curriculum namin dahil iba ang system namin. As na pag-usapan natin before, regimental kami. At saka later on, alam ko, tatanong mo sa akin yung system namin na 311 system. Okay. 211, I mean. Okay. Engineer, itanong mo yan kasi kanina binabanggit mo sa akin yan. Sige po, go ahead. Yun na nga ang diferensyaan, no? Karamihan sa mga eskwelahan ay 3-1 ang kanilang sistema. 3 taon na mag-aaral doon sa eskwelahan at 1 taon sa barko, and then pagbalik ay nila sa eskwelahan, yun na kukuha na sila ng diploma. Dito, 2 taon ka mag-aral, and then sa 3rd year mo, doon ka sa barko, 4th year mo, babalik ka dito sa eskwelahan. Now, ngayon, sa ibang mga private school, siguro gusto nila yung 3-1 kasi 3 taon ba naman nagbabayad ng tuition. And then sisingilin pa, pagbalik nila, kahit yung estudyante ay wala naman sa eskwelahan, no? Sinisingil pa rin nila ng full tuition yan. Okay, so this is the question na Yun ang diferensya. Okay. Itong mapo-formulate kong question doon sa sinasabi niyo, engineer. Ginagamit niyo ba dito, Admiral Ritual, ang 2-1-1 system? Yes. At ano yung nakikita niyong advantage para sa mga estudyante using this 2-1-1 system? Kung ikukumpara doon sa sinasabi ni Engineer a while ago, 3-1 system, na kadalasang nakikita sa mga private maritime institution. Actually, napakaraming advantage ng 2-1-1 system. Sa 2-1-1 system kasi, after ng first 2 years na binigyan mo sila ng academic background, enough for a cadetship or a junior officer at least, sasakay na sila. Pero alam naman natin na pag sumampa ng barko ang ating mga kadete, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nabibigyan sila ng chance na maaral doon lahat ng dapat lang matutunan. Yung iba halos hindi mabigyan ng time masyado sa bridge. So yung kinirequire nilang sinasagutan nila pero hindi talaga nila masyado natututunan Ngayon, pag bumalik sila, meron pa kami 1 taon na pagkakataon, i-assess namin sila, yung mga hindi nila masyado na-pick up sa barko, meron pa kami ang pagkakataon sa loob ng 1 taon na i-polish pa yon yung kulang nila. Sakay namin sila sa aming mga laboratory ships, sa simulation, at saka yung 7 patrol boat namin sa SBMA, pinapolish namin yung hindi nila nakuha, natutunan masyado sa loob ng 1 taon, nung sumakay sila. Samantalang pag 3-1, hindi na sila babalik sa academy. Sa any maritime institution, ibig sabihin, wala ka ng chance na i-polish pa kung ano yung naging pagkukulang nila sa barko. Hindi mo na sila matuturuan pa. So kasi yung 3-1 system, 3 taon sa school, and then 1 year sa barko. And then no more. Yes. Okay. Pero sa 2-1 system that you are using here in the PMMAI, 2 taon sa klase, eskwelahan, 1 taon sa barko, babalik at dito. babalik dito para ma-polish yung mga hindi pa nila natutunan. Yes, yung nakita namin kahinaan nila na hindi nila masyado natutunan nung 1 taon nila ron, may chance pa kami na ayusin yon para sigurado kami ang standard nila is really up to the standard being required by PMMA. Salang-sala talaga. No? Yeah, and then, so nandito na ngayon, magagamit na nila yung laboratory. But, aside from the laboratory, this one, mayroong 7 barko na nasa Subic, tumatakbo. Every day, na ginagamit ng PMMA kasi sila rin ang in charge ng security sa mga barko dyan sa Subic. Okay. So, isipin mo, 7 barko. Okay. So, ibig sabihin, Engineer, Admiral Ritual, babalikan kita. Yung, apart from the laboratory ship that you are utilizing para sa dagdag kaalaman, aktual na dagdag kaalaman ng mga estudyante na kumukuha dito sa PMMA, mayroon kayo, tama ba, 7 ship, totoong barko na lumalayag? Yes. At ito ay part ng ginagawang training ninyo. Yes. When we come back, mga kasambahay, because this is the first time na narinig ko na ang isang maritime school mayroong 7 barko, totoong barko, mga kasambahay. When we come back, pag-uusapan pa rin yan dito sa Tinig ng Marino. Okay, Engineer Nelson, nandito pa rin tayo sa Philippine Merchant Marine Academy at itong lugar na ito, gaya ng binanggit natin kanina, ay malapit na malapit dito sa Masinloc, sa may West Philippine Sea, ang pinag-aagawang teritoryo ng iba't ibang mga bansa dito sa Asia. Engineer Nelson, nasa likod pa rin natin ang training ship, Juan Luna. Okay. Training ship ng PMMA. Okay, kanina, yung hanging question ko, totoo ba? Mayroon kayong 7 barko? Totoo ba ito? Kasi this is the first time na narinig ko na ang isang
maritime Eskwelahan, no? eskwelahan na mayroong 7 barko na talagang aktual na ginagamit para sa training ng mga estudyante dito sa PMMA. Admiral, please. Yes, we have 7 sea crafts inside SBMA. Meron kami search and rescue, may mga patrol boats, may mga oil spill response vessel. Pag nagkaroon ng oil spill, kami rin ang mag-contain nun. We have to sail them every day because of a memorandum of agreement with the SBMA na ang kadete natin ay magpapatrolya at mag-serve as security as well as patrol persons ng bay. Ang kagandahan ng agreement na yun, we are required to patrol every day, so nagkakaroon ng training, actual training kadete natin. Sila nagpapatakbo mismo, sila nag-ship handling, sila nagmamaneuver, sila na-navigate at may-maintain ng engine. Pero sinasagot naman, ang kapalit nun, sinasagot ng SBMA yung pagkain nila, kasulinan nila. So sa amin, naro-rotate namin every week, one section. From both engine and deck, nag-rotate kami doon. So this is an actual training. This Pero is an engineer, actual matanong kita training, no? engineer, di ba may mga estudyante na kapag bago sila makasakay, inahanapan sila ng experience? OJT, kuno. OJT, yes. Kuno. And they're paying yata mga 9,000 to 15,000? Na 15,000, yung iba 30,000 nga. Para sa local. Ilang araw lang yun, ha? Ilang araw lang sila na sumampa doon sa barko na parang pasahero, wala naman sila natutunan, nagbabayad sila ng 9,000 to 30,000 pesos. Wala natutunan kasi pagdating doon, nagiinuman lang naman sila. Hindi naman sila pwedeng i-accommodate doon sa bridge doon, dami-dami nila, no? Hindi din sila pwedeng i-accommodate doon sa engine, dami-dami nila. Kaya yung iba doon, nagtutungits, nagpipekwa, nagiinuman, wala naman natutunan, nagbabayad pa ng mahal. Dito, kagaya ng palagi kong sinasabi, it is very hard, no, to maintain a ship. Yung expenses niyan, kapag tumakbo, yung fuel, napakamahal. Pero ito, libre na sila sa gasolina, libre na sila sa expenses lahat. Ang Subic ang nagbabayad. Ang Subic naman, in return, ay nakalibre naman sila sa magpapatagbo sa barko nila kasi ang nagpapatagbo sa mga barko nila dyan ay itong mga kadete at mga PMMA staff. Okay. So, ibig sabihin, actual training talaga. Totoo, walang halong panluloko sa mga bata. Actual na natututunan nila ito. Yes. So, yung sad to say, Actual na natutunan nila na libre. Yung ibang eskwelahan, pinagbabayad sila. Pati ikdes nga pinagbabayad, pinipilit nila. Papag-usapan natin yan, engineer, a little later, ano po. Ayan, Yeah. tingnan mo naman kung gaano si engineer ka-emotional pag pinag-uusapan ito. Pag pinag-usapan na niluloko yung mga estudyante, ganun ang feeling ko, ganun ako emotional dahil niloloko mo ang mga estudyante. That's correct. Estudyante pa lang, tinuruan mo na sila paano manloko. Oo, at saka hindi madalin i-produce mo ng isang mahirap na pamilya o nanay at tatay ang halagang 9,000 to 30,000. Yeah. Hindi biro yan. Pero dito, libre yan. What if mayroon mga estudyante na who wants to get in just to get the training? You allow that? Dito sa shipboard namin sa SBMA, that's only for PMMA cadets. Okay, so talagang very lucky ang mga together with the students. faculties namin. Ang inaalaw lang namin na mag-training dito yung tagalabas, yung mga courses namin sa SCCW courses, saka other shipping company mandated courses like firefighting. Ina-accept namin tagalabas, parang income ng academy yun eh. Yung mga pre-pol namin, mga SCCW courses, yun lang ang pinapayagan ng tagalabas. Okay. This is my next question, Engineer Nelson. Ano po yung mga kagamitan? Let's talk about yung equipment, gamit ng PMMA na nagbibigay ng advantage sa inyong mga estudyante kung ikukumpara sa iba't ibang mga private maritime education. Okay. Later on, makikita nyo sa mga facility natin, no? A lot of the school, nag-invest sila sa mga simulators nila. Ang PMMA, we invested in simulator but not simply simulators only. No? We invested even the one that prepare you before you go to the simulation. For example, meron kaming full mission na engine simulator na nakakabit siya, naka-integrate siya sa bridge. Pero hindi lang yun ang engine simulator namin. Ang engine simulator namin, magsisimula kami sa parts by parts. Meron kami simulation sa pneumatics, hydraulics, sa simulation, bago tapos yung integration ng generator, part by part. After that, pupunta naman sila sa tinatawag na engine generic simulation. Ibig sabihin, walang specific brand. So, simulation na siya ng engine, pero walang specific brand. After that,
lilipat na naman siya sa isang simulator naman, yung meron ng specific brand. Kaya niya mag-simulate ng 7 klaseng brand. Sulzer, MAN, lahat yon masisimulate mo one by one. After that, lilipat na naman siya sa another simulation na full mission. Ganun ka-intensive ang equipment namin. Ibig sabihin, module by module. Hindi kami nag-invest sa isa lang. Maniniwala ka ba, pati physics namin are simulated. Lahat ng subject namin, hindi na masyado ang PMMA sa chalk and block for education. Ang system namin dito is really competency-based. Ayaw naming marinig ang estudyante na nag-recite na naiintindihan niya. We want him to demonstrate na naiintindihan niya yung tinuro namin. And yet, that is using simulation. Mahirap yun. Yun ang sinasabi nila, outcome-based. So, Outcome-based talaga, no? Merong sumasagot sa akin doon sa Facebook, na kami dito sa eskwela na to, dito sa Laguna, outcome-based kami. Meron kami din dito sa Batangas, outcome-based kami. Sabi ko sa kanila, ilan sa inyo ang naka-overhaul ng purifier? Ilan sa inyo naka-overhaul o nakapagpatakbo ng generating sets? Wala na sumasagot. Kasi, So, hindi kung outcome-based. sinasabi mong outcome-based kami sa chalk and blackboard, ay, hindi yan Ayun. outcome-based. How would you So, know? Have you experienced operating the real McCoy? So, yun ang sinasabi ni Admiral Ritual, na dito talaga outcome-based. Base dun sa kanyang explanation, madali lang kasi Mag-memorize. mag-memorize, pero yung Do you i-describe understand? mo talaga, I-operate mo. i-operate mo, mahirap po yun. Yes. Doon sa mga hindi nakaintindi at saka magpipretend ka na naintindihan mo, o kaya nag-memorize mo during the exam, pwede yun, written examination, masasagot mo, pero yung actual, mahirap po yun, Admiral. So, to give you an Kung idea- hindi mo naintindihan. Correct. At saka maliban doon, yung number of equipment namin sa number of student namin is probably the biggest ratio in the country. Ibig sabihin, maraming equipment per student. For example, yung isang simulation namin sa generic engine kanina na sinabi ko sa iyo, 30 stations yun. Ang maximum student namin per section is only 24. Usually, average namin 22 lang. At ang estudyante namin, sinabi ko nga sa iyo, both deck at engine na yun, uma-average na kami ng 250 to 300. So, ibig sabihin, 6 na section lang, bawat course, pero ang equipment namin, enough even for 1,000 of student. Yeah. Ganun ka-advantage ng PMMA. Okay. Kasi Talaga, mahirap yung nakakatuwa. yung isang eskwelahan 1:1 ang may equipment namin, 1:1. supposed to be 24 students lang, kargahan mo ng 100, tapos ang equipment ninyo, isa So wala lang. masyadong Isa lang. matututunan kapag ka ganun engineering Wala. tinutukoy mo. Pero dito 1:1 talaga nakakamangha. Marami kasi alam natin na marami mga maritime schools na lukuhan, and basically for profit, no? Sinagot nga ako ng na doon sa Facebook, may nakita ko doon na ang sagot nila, ito na mga aming institution, no, is for business, sabi nila business. And of course, quality education daw is not cheap. Dito, quality education is free. We're not for income. Non-profit kami. is non-profit. And besides that, hindi dinadagdagan yung mga pinapakuha na kung ano-ano mga ek-ek ng courses na sobra-sobra ang mahal na binabayaran nila sa mga estudyante. Oo, yan. May natutunan. Dito libre. In fact, to give you an idea, no, para more idea kayo kung gaano ka-intensive ang equipment ng PMMA, ang worth ng equipment namin nung dinala ng mga Germans dito is 800 million pesos. To give you an idea how intensive the equipment are. Kaya fully simulated kami almost all subjects. Ang bawa, pag nag-basic safety ka rito, sa ibang school tuturuan lang sila mag-firefighting. Sa amin, tuturuan sila paano mag-equip at maintain yung mga firefighting equipment. Sila mag-re-refill, tinuturuan din namin sila. Kasi hindi naman Estudyante pa lang yan. hindi naman trabaho ng official sa barko yung mag-firefighting ka lang kung paano mo i-maintain yung equipment, we teach them also here. Okay, now, mayroon pang dagdag na impormasyon, dagdag na idea. Hindi lang pala sapat yung tuturuan ka sa firefighting, dapat marunong ka rin. Mag-maintain ng mga equipment. Okay. Yung unang eskwelahan na nagdemanda sa akin ng 100 million, meron silang life jacket, drawing, barko, drawing, lahat puro drawing. Okay. Lahat puro drawing. Tapos yung nagtuturo,
navigation ay galing lang nag-driver ng motor cab, no? Okay. Driver ng motor cab. Pero tapos ka na doon sa kaso mong yun? Wala matagal na? matagal Okay, na. sige. Tapos, yung lahat na mahigit billion ko na kaso ng libel, wala na. Wala na. O, natira. sige, Wala salamat na sa natira. Diyos. Engineer, eto, kanina may tinatanong ka mayroon kang discuss about the EDSIS, XDIS. Yan, pag-uusapan natin yan when we come back dito pa rin sa Tinig ng Marino. Muli tayong nagbabalik sa ating programang Tinig ng Marino. At ngayon, kasama pa rin natin si Admiral Richard Ritual, Presidente ng Philippine Merchant Marine Academy. Superintendent ng Philippine Merchant Academy. President ang tawag na nila ngayon actually. Ayan, okay. Kanina may sinasabi ko sa akin, ECDIS. What is that? Yun nga, ito yung electronic chart display, no, Session? Or ICDES. Yung ibang mga eskwelahan kasi, sabi, in order to enhance the learning of our students, we are asking you, dear parents, to pay again another training for this ICDES. Ang problema nito, ito ay pinapakuha na lang sa mga chief mates, sa mga kapitan, yung management level officers. At bakit kailangan ipakuha ito? At bakit kailangan kung kukunin mo sa isang training center lang? Ay dito ba magtatanong tayo, ito bang ICDES ay pinipilit ba ninyo ang mga estudyante na kumuha nito? Sa amin dito sa PMMA, it's already part of the curriculum. Kasi meron kaming tinatawag na electronic navigation. So sa electronic navigation, lahat ng electronic equipment na ginagamit mo during navigation, inaaral nila isa-isa yan. So part of the curriculum na. So itong electronic navigation, isang semester ba to, isang taon? Actually, one semester, pero meron pang yung ibang equipment again for another semester. So roughly almost 2 semesters sa amin. May extra kami. Bali, isang taon. Yun. Pero bugbog na bugbog sila doon sa electronic navigation. Kaya natutunan na nila ito, parte na ito, isang taon, hindi lang ilang araw lang mag-aral, tapos bayad na naman ng malaki. So this is part of their curriculum here. Yes, yes. Other training, other Also in maritime. other schools. Also in other schools. So It is also pinagkakapirahan part nila yan. of the Ginagawa negosyo. curriculum. How much Pero are they paying for this, engineer? Doon sa ibang eskwelahan? Several thousands. Talaga? So, ibig sabihin, pero dito sa kanila, part ito ng kanilang curriculum. At saka sa ibang mga eskwelahan, pero dito nga, yung electronic navigation nila, gagaya na sinasabi ni Admiral Ritual, ang kanilang equipment dito kasi worth about more than 800 million. Good you mentioned that pesos. again. So, marami silang equipment para dyan. Okay. Sinasabi nyo 800 million galing sa, ano yun? German, tulong? German. Binigay sa Germany. inyo? Yes. Actually, partly grant and partly soft loan by the Philippine government. I see. So, mabuti naman dito sa atin. Ano ba? Bakit dito pinili sa PMMA? Well, Yun. obviously kasi ang Pilipinas ang number one seafaring country in the world, having roughly 30% of the seafarers in the world. So it makes sense na ang i-improve nilang maritime education and training is yung sa Pilipinas. So PMMA, since the only state-run maritime institution, so it also makes sense na dito ilagay yung equipment. And it was done during the time na isisimula na i-implement yung SCCW sa Manila Amendments. even before Manila Amendment, in fact, nung unang palang version. So, ninegotiate ng Department of Finance to really prepare the Philippines, ayun nga, to German government, ang naging recipient ng PMMA. Kaya pag tinignan yung mga equipment natin, talagang state of the art, all of our equipment, 65 to 70% are German-made. Kaya ang gaganda ng quality. Okay. And I'd like to take this opportunity na i-congratulate din itong si Admiral Ritual because sa time niya, na-double niya yung... More than double yung budget na dati-rate, it's 98 million pero ngayon naging more than double. 280. Ito yung siguro yung produkto 18. ng paglabi nyo at naipaunawa nyo doon sa mga nasa likod ng pag-aaproba ng budget. Am I correct there? Yes, actually hindi naging madali yun, ano. Alam niyo naman na sa mga nakaupo sa mga sectors, even in Congress and Senate, wala naman talaga mga marino dyan. So you have to really kausapin mo sila, you have dinner with them, isa-isa yan.
kailangan maipaintindi mo sila kung ano yung importante ng sektor na ito, kung ano yung natutulong nito sa bansa. At at the same time, nakadagdag din yung naging problema natin sa West Philippine Sea. Siyempre, kailangan din magdagdag massively ng officer corps ng Coast Guard at saka ng Philippine Navy. In fact, around 20 to 25% of the Philippine Navy officers now will be coming from PMMA every year. Sa Coast Guard, roughly 50% or 40 to 50% coming from PMMA. So nakadagdag din yun sa pagtulong ng gobyerno sa budget. At the same time, pinaliwanag natin kung ano yung naitutulong sa ekonomiya ng mga marino. Gano'n kasama din ang mga graduate ng PMMA. So, salamat sa Diyos kasi finally, yung budget nyo ay naayos na kahit Yes. paano po. Okay, very quickly, dun sa puntong ito, engineer, I would like to ask this question. Ano ba bang mga challenges na kinakaharap mo at gusto mong ma-overcome dito? At the same time, gusto ko rin idagdag ito. Kung mayroon kang gustong ma-attain bago magtapos ang term ni President Noy, ano po yun? Actually, well, sabi ko, I started with the budget kasi you cannot do anything pag wala mo na yung support ng budget. No? Then that will start developing more facilities. Kung nakita nyo, ang dami ginagawa ngayon ng mga building, yung mga library natin, modernize. Doon nagsimula yun. Of course, now I also wanted to improve further the quality of my faculty. Kung siguro I'm confident to say sa buong Pilipinas, pinakamaraming training ang tinatanggap ng mga faculty ko right now. Kasi naniniwala rin kasi ako na kahit napakarami mong equipment, the equipment is only as good as the professor. Kung hindi niya kayang i-maximize yung equipment na yun, hindi rin ma-impart sa kadete yung dapat na knowledge. So, ang next step ko naman, ini-improve ko lahat ng faculty ko to a certain level. After that, I'm starting to create a better culture, safety culture. And of course, yung attitude ng mga kadete. Kasi kahit na yung academy itself, na very strict kami rito, meron pa rin kami mga bad tradition na gusto kong baguhin para we become more professional. Speaking of the bad tradition, bago kita patapusin doon, may hazing dito, di ba? Bawal yan sa academy. Okay. So, dito, hindi nag-i-exist yan. Actually, well, nagkaroon ng mga isolated cases. Pero, nung time ko, ang unang linabas kong order in fact was, hindi ko ito tolerate yan. I will terminate anybody that will be involved in that. Mabuti naman natakot yung mga kadete at halos wala nang mababalitaan kang ganyan na This is under your time. Ito sa panahon nyo po. kahit naman yung sumunod sa akin, medyo mahigpit na rin siya sa ganun eh. So, okay, Admiral, naputol kita doon sa puntong yun na sinasabi mo kanina. Pinutol kita because you made mention about yung may mga dapat kang baguhin, yung mga dapat mong ma-attain bago matapos ang termino ng Pangulo. Eh, naisingit ko lang yung hazing. Sige, continue po. Ano pang gustong sabihin niyo po? Kung ano yung mga gusto niyo ma-attain bago magtapos ang termino ng Pangulo. Ako, of course, yung Dahil after... naging mabuti naman ang Pangulo sa inyo. Yes, Marami of course. tinulungan kayo course. when it comes to budget. Of course. Yes. So, yun nga, after the facilities, I will improve my faculty to further improve the quality of education. Other that, yung curriculum namin, in-improve pa namin further. Ang nakita ko kasi, ang mga graduate ng PMMA, technically, napakagagaling na yan. No question, napatunayan na nila yan. Pero kung nakita ko, kailangan pa improve pa further, particularly in both written and oral communication, kailangan pa mas magaling. Kasi bakit? Halimbawa sa international vessel, mas magagaling ang mga Pilipino, pero pag opisina sa abroad, ang kala nila mas magagaling mga Indiano. Bakit? Magaling sila magsulat kasi at magsalita. So nabobola nila. So kahit magagaling ang mga opisyal natin, kailangan din mas gumaling palalo in correspondence para maka-equalize man lalo or even better. So ini-improve ko ngayon, nagdagag ako ng mga further subject other than minimum requirement by CHED. Maliban sa technical writing na basic requirement, meron kami mga research dito sa mga kadete. Kadete pa lang namin gumagawa na ng thesis kahit BS degree pa lang para matuto silang mag-research, magsulat, and they will depend that it will improve yung confidence na magsalita. Dinadagdagan ko sila ng extra subject to improve them further, particularly doon sa sinabi kong yun. Kakatuwa naman. Yung mga Indiano kasi, when it comes to correspondence, sabi nila nakakabuhay ng patay, nakakagawa ng barko. Pero kung tingnan mo sa actual na nangyayari ng barko, ang barko na hawak ng Pilipino, mas maganda talaga ang nangyayari doon sa Totoo yan. Pero
talo sila sa correspondence sa mga Indian. Totoo yan. Yun ang gusto kong mag-break. Ano yun, nakakagawa ng... Nakakabuhay ng patay na At nakakagawa ng barko. Okay. Okay. At this point, Engineer Nelson, bibigyan natin ng pagkakataon si Rear Admiral Richard Ritual, Superintendent ng Philippine Merchant Marine Academy, for his parting message. At una, pasalamat tayo. Yes, of course. Kay Admiral Ritual at dito sa Very staff na warm PMA. welcome. Maraming salamat. 2 episodes po kami dito. This is our Second episode. Thank you very much. I hope next time you will invite us again. Thank you so much, Admiral. Maraming Annie. salamat sa inyo. Maraming salamat. And thank you sa lahat ng staff ng PMMA. Maraming salamat. And your message sa ating mga nanonood. Salamat, Annie, Nelson, na hindi kayo nagkasawa sa... Sana at huwag kayong magsawa sa pag-imbita sa amin dito sa inyong Television show. television show. Kami naman sa PMMA will always be honored to be here. Doon naman sa mga nangangarap pumunta sa PMMA, huwag kayong matatakot. Dito, we're just doing quality education. Pag talagang mahal mo itong career, it will build you up from the very beginning. First year pa lang, hinahire ka na ng company because of the image of the good image that was created by PMMA. So pag graduate ka rito, ang tingin agad sa iyo highly qualified ka na. So kung mahirapan ka naman sa in the beginning, because ang alam nila, you deserve it once you graduate. So join us, build your career or help your country. Please join the Philippine Merchant Marine Academy. Thank you so much, sir. Maraming Salamat, salamat sa Diyos. Thank you very Maraming much. salamat. Okay, huwag kayong aalis dahil when we come back, pag-uusapan natin ang buhay mandaragat. Transiting Panama Canal. Nako. And of course, ang success story naman, tampok dyan si Engineer Alfredo Habok. Dito lang yan sa Tinig ng Marino.